Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 2:02 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahanungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Adlaw sang Miyerkules, Mayo 28, 2025. Ako ang inyo alagad, Hope Torrechante, kagini ang Bantay Banwa. Kasi nga adlaw sang Miyerkules mga kaabyanan, hibaluon naton ang pinakaulihi nga sitwasyon no sa Banwa sang La Castellana sa Negros Occidental ini sa tapos no nga may ara sang insidente sang mud flow. Na palang sige-sige no ang bubo sang ulan dugangan pa no sang natipon nga abo nagikan sa Bulkang Kanlaon. Baluon naton ang pinaka-latest no nga sitwasyon sa Barangay Biak na Bato, partikular no sa Taytay Tamburong, kung sa diin una nga ginbalita nga may ara sang mud flow ang lutak no kag ashfall nagikan sa Bulkang Kanlaon. So later mga kabyanan makaupod naton ang hepe sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa La Castellana, si Mr. John B.F. Diasis. Ibaluon naton kung may risgo pa bala no sang mud flow sa Banwa sang La Castellana, not necessarily no sa same area but also i-check naton ang iban pa nga mga areas sa La Castellana kung may ara sang risgo no sa parehong sitwasyon angay sang nabalhag sang Sabado no or even Friday pagani ini no it gabi natabo dira sa may Barangay Biak na Bato. Walang mga immediate actions nga ginapatuman sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office La Castellana. Anong mga safety protocols nga ongoing no sa mga areas dira sa Banwa, and if may ara no sa road clearing operations. Hindi kita magsala mga kabyanan sa Saturday no may ginhiwat nga road clearing operations ang mga katapo no sa MDRRMO. However, i-check naton with the MDRRMO chief kung bala passable na ang ining bahin sang dalan dira sa may Biak na Bato, La Castellana. Iti, even the Office of the Civil Defense Western Visayas no nagpagwa sang abiso sa mga commuters naton nga mag-agi no or magpangita sa alternatibo nga dalan kaangay no sa paglabay sa iban niya munisipalidad o kon syudad dira sa Negros Occidental para nga makalikaw no dira sa may Tamburong no
sa may La Castellana, Negros Occidental. Actually, ongoing ang aton nga monitoring man mga kaabyanan sa pinakaulihiman nga sitwasyon sa Bulkang Kanlaon. Balon man nato no later kung kamusta ang kaimtangan sa Bulkang Kanlaon. And kay may ara sang aviso ang Office of the Civil Defense nga temporarily suspended no yung pagsulod sa 6-kilometer danger zone sang bulkan. Effective today no, May 28, 2025. So inatanan mga kaabyan ay baluon naton sa aton nga dinapit later no, makaupod naton live live through phone patch no ang MDRRMO chief sang La Castellana Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Mr. John B.F. De Asis. And of course mga kaabyan ay baluon man natin ang pinakaulihi nga update no sa City Health Office. May ara na kuno no sang una nga kaso nga nabalhag ang City Health Office sang monkeypox diri sa syudad sang Iloilo. So later makaupod naton si Janelle Baclay para maghatag sa ato no sang pinakaulihi nga update regarding sa kaso sang monkeypox diri sa syudad sang Iloilo. And if we still have time mga kaabyanan, ibaluon man naton ang medal tally sa nagapadayon nga palarong pambansa no, sino bala ang mga reyon nga nagapanguna sa Bulawan nga medalya sa nagapadayon nga palarong pambansa sa Ilocos Norte. Taon man naton no, specifically ang performance sa Western Visayas sa palarong pambansa 2025. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 2:09 sa hapon. Sa aton nga pagbalik makaupo na nato ng aton nga sa aton nga pagbalik mga kaabyanan, ibaluon na nato ng pinaka-latest sa City Health Office diri sa syudad sang Iloilo regarding sa unang nga kaso sang monkeypox. Bantay na sa pagbalik sang Bantay Panwa. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists. who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered. For genuine peace and development. Together, victory will be ours. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliin maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa,
tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Eh di namatay po ang gansa, Lola. Tama. Eh di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong iklog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 2:12 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga kabiyanan, ang City Health Office, Iloilo City Health Office, ang nagkumpirma na sa unang kaso sa monkeypox. Ipatuon nato ng pinaka-latest diri mga kabiyanan sa report ni Janelle Baclay. Jen? Hope nagpangabay si Mayor Jared Treñas sa publiko nga mga pabilin nga kalmado sa piyak sang nangin kumpirmasyon sa City Health Office nga mayara na sing kaso sang mpox o kon monkeypox ang syudad sang Iloilo kasunod sa confirmation sang City Health Office. Nagapati si Mayor Jared Treñas sa capabilities sang CHO sa pag-handle sang sitwasyon kag sa pag-monitor sang estado no sang sining pasyente lakip na ang mga close contact sang isa ka nag-positibo. Padayon man ang koordinasyon sang Iloilo City Government kag sa CHO sa National Health Agencies naton sa DOH Central Office para sa nagakaigo nga mga proseso no sang monitoring especially sa laboratory testing kag pagpanguha sang specimen kag tanan nga mga protocols. Pero suno sa alkalde nga wala dapat sang kabalakan kay wala man sang reported nga outbreak o kon madasig nga paglaptas ang monkeypox virus. Sa piyak nga bahin ginpaathag ni Dr. Mary Ann Diaz kini Dr. Roland J. Fortuna nga importante gid ang sanitation para nga mapunggan ang paglaptas sa monkeypox. Ang paghugas ng kamot gamit ang habon, pag-disinfect amo ang nagapanguna nga weapon sang kada isa agud hindi matapikan sang monkeypox. Kag dapat likawan ang skin to skin nga contact. Kag isa sa ginpahayag sang City Health Office nga isa ang ginhalilan sang monkeypox kung tama ka topic no o kung frequent ang contact sang panit sang tawo kag madasig maglapta ang virus. Gin-explain man ni Dr. Roland J. Fortuna ang kinalain sang chickenpox sa monkeypox. Pamatian naton ang paathag ni Dr. Roland J. Fortuna sang City Health Office sa pag-distinguish kung ano ang mga sintomas ng monkeypox kag sang chickenpox. Si Dr. Roland J. Fortuna. Para sa aton, at least ma-distinguish natin kung may mga rashes. Anong typical nga kinalain niya sa iban. Like may subong sang summer lang. Makita kaso sa mga chickenpox. So, ang monkeypox, usually yung rash niya, kung makita natin, one stage lang siya halos tanan. So palarihas ang tsura sa niyang rashes. May mga different na siya ang stages ng rashes niya. Unlike sa chickenpox, may ara ang nagpapahimalish na, may ara ang nagtubo pa lang. So, amo ni siyang isa ka distinguishing factor Manila. Amo man sa measles, no? Multiple stages ang tinatawag nila sa mission. Tapos ang sa chickenpox, ang rash development, ang pag-develop sa rash niya, medyo dasig siya yan. Pag dululungan sila dasig ang progress ng rash development. Slow, hinay ang pag-develop niya. Unlike sa chickenpox, pag tuhaw niya, dasig ang development, pag bibigyan ng tuhaw na naman ng iba. So, amo na siya ang dinadifferentiate natin kung sa rashes, ang iba ng mga sakit na may rashes naman. So, may picture man daan sa mga rashes, pag ang difference sa monkeypox, chickenpox. Nabatian si Dr. Roland J. Fortuna Hope no. May kang tanan sa iya sini nga pag-distinguish no. Ang monkeypox compared sa chickenpox o kung sulalob, ang sulalob ya medyo madasig ang pagtuhaw sang rashes
kagdasig man ini magpali. Sa bahin naman sa monkeypox ya, medyo dodululungan ang stages. Kumbaga, pag tuhaw sa imo panit, daw palarihos ang ilang sizes. Lain sa chickenpox nga mayara sing gagmay, mayara ka patubo pa lang, iban may buswang na so damo sang stages. Sa bahin sa monkeypox, medyo mahinay ang pag-develop sang daw buho sa panit, no? Maging example kay ina, naging pakita sang CHO amoy na aton sa screen ang itsura sina. So, sa aton nga makauturan nga makabatyag sang simptoma, gina-encourage kid nga magpa-check up kag hindi na pagulaton pa o kung tagu-taguon. Suno sa aton siniya nga City Health Office para mapunggan ang ining paglapdas sang monkeypox. Kaysa karon santo sa gina-observe nga mga proseso, hindi man gid obligado nga mag-quarantine o kung i-lockdown mo ang isa ka tawo nga suspected nga may monkeypox kung wala siyang simptoma, kung asymptomatic siya. Pero kung symptomatic, kag mayara sang mga symptoms nga nakita, gina-monitor ina siya kag ginapangabayan kung pwede likawan ana yung himo sa mga aktibidad outdoors, no? Pero hindi mo gid siya makumpel. Just like sa COVID-19, kapag positibo mo, i-lockdown, butangan sang ribbon ng imo balay, kag identify ka nga amo sina, no? So subong medyo hindi ina kasubong sang una nga natabo sa COVID-19 nga sistema sang lockdown, wala sang lockdown nga matubo, kundi na gid na maid-id nga contact tracing sa mga pasyente. Jen, by the way, no, anong mga simptoma ang sarang bantayan, no, sa mga kauturan naton kung kumbaga para malikawan, no, or mapacheck manila gilayon sa mga medical expert pananglit nga magtuhaw ang ini nga mga senyales. So kung tanawon naton ang example sa aton ng mga doctors from CHO Hope is ang skin condition gid. Posible nga mag-confuse ang aton nga pasyente. Halimbawa, dapatyag siya sang sulalob o kung chickenpox o kung measles o kung tipdas kay tanan ina nga simptoma ara gid sa skin, mabalaan mo ang mga rashes. So do ang ginaluyag matan-aw dira, ang gusto nga tan-awon sang CHO ang kadakuon abi sang mga holes nga no nga nagatuhaw sa panit sang tawo kag kun ano kakatugayon. Dira gid ang una nga gina-tan-aw no sa aton siniya nga City Health kag gina-encourage nga kung pwede ipa-check up gilayon kay kung hindi lain na nga stage medyo masin naton nga maburubudlay pero samtang temprano pa may posibilidad nga ma-treat man ini kag ma-address ang halimbawa ang itchiness, makatol ang lawas mo, may mga pamaagi, may mga bulong nga pwede magamit para nga ma-lessen ang epekto sa panit. Pero usually daw sa panit gid ang ginatanaw pag gina-check sang aton nga mga doktor. Last na lang Jen, no, ang una nga kaso nga ini sang Iloilo City nahibalaan bala kung diin niya distrito or diin siya temporarily gina-isolate. Tanan nga information wala gin buyagyag sang CHO halin sa edad sang pasyente, gender sang pasyente, address sang pasyente, kag kun bala naka-house quarantine siya kung ara sa facility kay suno sa ila ongoing ang contact tracing kag gina-make sure gid nila ang mga steps especially sa paghandle sini. So wala kami kabalo kay ina sa City Hall Press Corps kung babae ini siya kung lalaki kay tungod nga may mga follow up pa ang City Health Office especially nga may 4 kabilog nga suspected cases nga ginahulat ang resulta sa RITM in 72 hours after submission sang mga specimen nila. Madamo gid nga salamat, General Baclay. Muna madulong naton nga balita nagikan sa City Hall para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Napatian mga kaabyanan si Janelle Baclay, no, sa unang nga kaso sang monkeypox sa syudad sang Iloilo. But breaking news man mga kaabyanan, ibaloon man naton, no, may update sa probinsya naman niya sang Iloilo. May ara man, no, sang kaso sang monkeypox, ibaloon naton kung ano ka matuod ini sa report ni Marian Grace Ereniet. Radyo Pilipinas, report. Yan. Lord's Hope, no, ginkumpirma sang aton nga Iloilo Provincial Health Office, no, nga may ara man sang
isa ka kaso sang monkeypox sa province of Iloilo according diri no kay Dr. Maria Socorro Quinion, ang aton nga provincial health officer sa tatlo nga specimen no nga sample para sa confirmatory test nga ginpadala sa aton nga RITM. Duha diri ang nagbalik nga negatibo kag isa naman no ang nagbalik nga positibo. So according diri kay Dr. Quinion, wala ini siya sang travel history kag sa karon no padayon nga nagahiwat sa iya nga home isolation. Ari bala hope no ipabati naton ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Dr. Maria Socorro Quinion, ang aton nga provincial health officer. Ang publiko nga maayong hapon sa tanan. Ang probinsya sang Iloilo aktibo ang monitoring sa mga notifiable diseases pamaagi sa aton Provincial Epidemiology and Surveillance Unit kaupod sang aton mga disease reporting units halin sa health centers kag sa mga hospitals. Based sa official confirmatory test results ng specimen nga ginpadala sa RITM, sa tatlo naton ka specimen nga ginpadala sa probinsya sang Iloilo, tuwa nag-turn out negative kag may isa kita nga na-confirm case sang Mpox. Ang pasyente wala sang travel history, currently on home isolation kag padayon na nagapaayo. Ang mga close contacts sa total of 9, tanan sila naka-isolate man kag based sa aton monitoring wala sa gihapon nakitaan sa mga sintomas ang Mpox. So there you have it, hope no ang kabahin lang sa pahayag ni Dr. Maria Socorro Quinion, ang provincial health officer sa Iloilo. So according pa gid no kay Dr. Quinion no gipasalig niya ang publiko nga ti padayon ang aton man nga Iloilo Provincial Health Office sa pagmonitor sa tanan no nga masakit hindi lang Mpox but others man no nga mga notifiable disease naton kag iya man no ginhaylo ang publiko nga ti hindi ya magpanic no kag make sure gid nga ginaamligan no ang ikaayong lawas hope. May mga panugyan ba ang aton nga Iloilo Provincial Health Office yan no regarding sa mga pangaman no kontra sa monkeypox ngayon Yes, same man sa aton nga City Health Office no ang panugyan diri sa aton nga Provincial Health Office is to make sure no nga ginaamligan ang aton man nga ikayang lawas kag every time no nga nagapangatsi hope no make sure gid nga naga-cover sang inyo nga baba no kay ang monkeypox no posible naton ini hope makuha no kung kita may ara no sang direct contact man kag isa diri sa panugyan niya sang City Health Office naton nga ang makuha naton ini siya no sa aton nga exposure man sa may ara sa monkeypox. So that's why ang panugyan sang aton man nga city and province kung may ara no sa mga simptomas sang monkeypox, make sure no nga makapakonsulta no kag aware diri ang aton man nga certain nga mga rural health unit para nga ti mahatagan no sang gilayon man nga pagtamod. Yes, Madam Ogid niya salamat, Marian Grace Ereñeta. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, report. So may una na nga kaso man no ang probinsya sang Iloilo sang monkeypox mga kaabyanan. So that would mean no the province and the city of Iloilo may tikisa na ka-confirmed case sang monkeypox no. Ang gipanugyan dira sa aton nga mga health experts, mga medical experts no ipadayon ang katinlo hindi lang sa palibot but also sa aton kaugalingon. Hygiene mga kaabyanan. And syempre ilang taon naton no aton nga ikaayong lawas kung may manifest gani nga mga senyales sang chickenpox, monkeypox, no, gilayon man nga magpakig-angot sa aton nga mga rural health centers, no, sa aton nga mga medical experts, no, nga agud nga may baluan naton kung ano ang masunod naton nga obra. And of course, no, as much as possible, gawan man naton ang mga outdoor activities kung may ara naman kitaya sang or naga-manifest naman kitaya sang senyales sang monkeypox o kung iban pa no nga mga related nga mga klase sang balati. Posible ini no nga makalaton sa aton man nga isig ka pare. Nevertheless mga kaabyanan, ang reminder no nga magkalma no, hindi magpanic,
hindi dapat mag-cause inisang panic sa publiko, no, ang nabalhag nga kaso sa monkeypox both, no, sa province and city of Iloilo. Wala man, no, pangalanan kung diin nga mga areas ini sa syudad kag sa probinsya ang sa gihapon, no, mangin vigilant lang kita nga mga pumuluyo, no, diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Pasiguro man sang Iloilo City Government pinaagi kay Iloilo City Mayor Jerry Trenya na may ara sang close coordination ang City Health Office sa National Health Agency agud nga mangin matalunsay ng pagproseso sang contact tracing, ng laboratory testing kag iban pa, no, kaangay sang case monitoring. So mag-remain lang nga kalmado mga kabyanan sa pihak, no, sang sini nga mga ginabalita, no, kung confirmed cases sa monkeypox, one sa isa probinsya sang Iloilo and also isa man sa syudad sang Iloilo. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 2:27 na sa aga or hapon. Anyway, no, sa aton nga pagbalik makaupod na naton ang hepe sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa La Castellana, Negros Occidental, si Mr. John BFD Asis. Aton hibaluon, no, ang pinaka-latest nga sitwasyon dira sa La Castellana ini sa pihak sa gihapon, no, sa pag-alboroto sa Bulkang Kanlaon. Imagine mga kabyanan, since last year, no, nakapabilin sa alert level 3 ang Bulkang Kanlaon. That would mean, no, magmatic unrest. Kag may mga may mga hitabo na sang paglupok, no, sa Bulkang Kanlaon. Gani ginabantayan, ginatutukan ini, no, sa mga otoridad, hindi lang, no, sang DOSTV, hindi lang sang Office of the Civil Defense, but also sa mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices naton sa palibot, no, sa Bulkang Kanlaon. And bangod sang sige-sige nga pag-ulan mga kabyanan, may ara sang mud flow, no, sa biak na bato sa La Castellana. I-confirm naton with Mr. John BFD Asis later, no, sa aton nga pag-interview sa iyo. Ang oras 2:29 sa hapon. Sa aton nga pagbalik, makaupod na naton si Mr. John BFD Asis diri sa Bantay, Banwa. Game, 1, 2, and... Balikan ulo, kita-kwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Sa Philippine Economic Briefing, inilahad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na unti-unti nang nakakabangon ang ekonomiya ng Pilipinas sa epekto ng pandemya. The country is on its way to a strong recovery from the pandemic and a robust, broad-based growth in the next 6 years. Kanya rin inilatan ang nakikitang solusyon sa inflation at kahirapan sa bansa. We will focus on agriculture as a strong driver for growth. An efficient and modern agriculture sector will ensure food security for all and reduce poverty incidence. Sa huli, kanyang ibinida ang mga hakbang upang masiguro ang pagbangon at ikabubuti ng buhay ng bawat Pilipino. My government will swing the doors even wider for high-value investments from both the domestic and international business communities. More investments mean higher economic activity and more quality jobs, and then a better life for Filipinos. Pangulong Romualdez Marcos Jr. sa 77th United Nations General Assembly. Sa Radyo Pilipinas, special coverage.
Sana'y tinaki ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pagpabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2002. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito ay patunay ng pagunlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil ito usok galing sa pabrika. Dahil sa kami ng ilog, nagkakamatay ng mga isda na lang nasuso. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga patubig. ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Tax Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena, at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA, at ng himpilang ito. Ang sawit-sit ay bang-bang-bang, ang sawipol ay bang-bung-bang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang.
Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:36 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa sining natin niyon mga kabyanan ato ng hibaloon no ang pinakaulihi nga kaimtangan sa banwasang La Castellana makaupod naton live no sa piyak nga linya ang MDRRMO Chief sang La Castellana si Mr. John BF Diasi. Sir, maayong hapon and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. May hapon ma'am, and then may hapon sa Sananga and Pamatik sa Sananga Hotel. Sir John, no, pwede mo ba lang ma-confirm ang current situation dira sa may barangay Biak na Bato, no? Following sining incident sang mud flow caused no sang sige-sige nga pag-ulan and of course no ang natipon nga ashfall nagikan sa Bulkang Kanlaon, sir. Actually, here naman ang sa may National Highway na part na wherein nga interrupt sa May 23 sa 10 p.m. after some heavy rains and then with mga sediments ng volcanic debris na nag-overflow sa Tamburong Bridge, Barangay Biak na Bato that night. And then pagka May 24, nag-start ang operation with the interagency support ang CTRIMO headed by Manggel, ang Philippine Red Cross headed by Ma'am Benes Miratol, and then ang DPWH, and then ang local government unit ng LGU La Castellana. Around 4 p.m. the afternoon, clear naman ma'am, ang dalan nag-jump na ang pathway para maka-access ng ating mga local motorists na na-affected ng road closure. Sir, iklaruhon ko lang, no? Ang ining nga dalan dira sa may La Castellana nga anay may ara sang insidente sang mud flow ang sa karon passable na sa aton nga mga motorista. Yes ma'am, sang nanigan. Pero and then, may bagong update ang Regional Task Force headed by Regional Director Sir Raul Fernandez na nagpagwa sila sa memorandum na suspension sa window period. So, asabol niya ang dalan pero ng control sa PNP sunod na close ang window period process ang mga dalan which is connecting sa barangay Kapagnaan and Biak na Bato na wherein ang mga area nga part sa dalan nakasulod siya sa may 6 km extended danger zone. Sang ganon volcano na present niya na crater. Sir, balikan ko lang no yung sa mud flow. May ara ba kita sang gin-report nga mga injuries or mga nasamaran bangod sang natabo nga mud flow dira sa may La Castellana? Negative report ng casualty injury report during the time. And then, naka-implement na ng LGU sa regional office ng OCD na for evacuation since December. So, in ang mga residents sa sulod sa mga maling mga puluyan, nasa evacuation center sila yun. Sir, kamusta ang weather dira no sa karon sa may La Castellana? Padayon pa bala ang pag-inulan no? And is there a possibility nga maliwat ang ini nga incident? Hindi na siya sila nga tayo ng pag-inulan. So, if ever nga may araw lang niya thunderstorm warning wherein nga mo na maka-affect sa pag-inulan. So, if ever nga wala, ma'am, tataway na niya. And then, ang river itself, wala na siya ng permanent nga tubig as in case ng inulan. Sir, na-mention mo kaina no, yung ginpagwa nga abiso sa aton nga Office of the Civil Defense Western Visayas. So sa diin may ara sang suspension no, sa entry sa 6 km extended danger zone sang Bulkang Kanlaon. Kamusta ang compliance ng aton nga mga pumuluyo dira sa La Castellana, sir? Yes, ma'am. So,
will effect niya siya based sa activity na based sa parameters ng people na may increasing earthquake na mga parameters. Doon naman na siya ang game to add sa suspension. Hindi niya kayo sa lahat na incident. No? So, may araabing possible na sudden eruption based sa recommendations ng other agencies sa LCD, which may nag-count sa suspension ng window period activity. Sir, kamusta ang aton nga paghinunanon with FIVOX, no? May ara balasang abiso kung magapabilin pa ang alert level status ang Bulkang Kanlaon sa alert level 3, Sir John? Yeah, based sa FIVOX, ang alert level 3 status din update din nakitunod sa possible na magma intrusion based sa all parameters na monitor nila, and they are looking forward na possible na something new na eruption, which is the Strombolian type na eruption, which is something new sa mga tanan nga tawang alibot kay doon na sa may Castiliana kay sa Negros nga sudden phreatic eruption and then wala na ang activity. So unlike sa Subong, ang mali nga nagbugay tungkol sa mga parameters sa mga evidence nga nakita sa FIVOX na wherein they are expecting sang lava na sa may bulkan sa ilang activity. Sir, gusto man natin kamustahon, no, yung mga displaced naton nga mga pumuluyo dira sa La Castellana. Kamusta sila, sir? May we know kung may ara balas ang pagnubo sa numero sa aton nga mga displaced families, no, dira sa La Castellana. So for same yan yung numbers na sa evacuation center, kaya mostly iban from naman outside the iba tungkol sa situation actually sa camp, no? So may outside camp na. And then ang mga numbers still remain, pero ginugot lang ang iba niya farmers na wala makabalik dito sa next week na camp na nag-dinner sa babaw. Tunod na ang ilang farming area, which is Layot, no? So, na siya ang scenario, and na siya ang isa sa region na buntigan ang mga IDPs naman. Especially, na tunod ng farming activity ang ginasaligan na ginapreparahan din sabi nga daming school year, no? Na wherein kapangita dito sa mga farmers at only nga na sila sa ayuda na hindi man niya terlipat. So kapangita sila sa ayuda na first income na para to support sa pag-eskwela pang-daily. So wherein mix-emotion na ng LGU pwede pa nakatag-antanan and ginakabay mo naman sa may regional office sa other agency na to support kasi tungod na mayara naman siyang suspension sa window period. So nagdamat naman ang mga problema. Siguro last na lang, Sir John, no? Ang imo nga mensahe sa mga pumuluyo sa La Castellana, especially sa mga high-risk areas naton dira malapit sa Mount Canlaon, Sir John. So, sa may mga pumuluyo sa La Castellana, na wherein nag-doubt bala na ayudan na IDPs na tama na sa tulong camp na daw ginaano sila kanoabi ginapigil sa dengan na. So wherein na LGU kaupod ang barangay councils ang barangay affected yet ang barangay Kamagtaan. Nag-coordination na kami para at least ma-extend na lang nila ang mga kung ano na through IEC pag-inananon sa ilan. Sige-update mo siya naman kung ano ang mga right information na dapat nila patiyan sa dito, no? Kasi ang LGU, isa na kami sa ilang mga sentiment na the-support, no? Sa ila in all ways, no? Na aralya po ng LGU ang the-support sa 6 months na evacuation sa araw ng mga IDPs na hindi lang sila tayo mag-worry o maganda sa mga IDPs sa mga barangay
wherein the instructions coming from higher agency. Coming from PBOK, nga sila ang recommending body, and then ang OCD, nag-implement ang law and order cluster, and then ang DOLG and the overseeing is over yung may paglapas sa part of review ng the monitor. So we're yung follow ng LGU, and yun yung movement ng LGU ang tanan para mabuligan ang mga IDPs na inside and at least outside. So kabay pa nga we're working together, especially nga incoming naman ang part ng plus. No? So we will together na as one na magbiligay, mag-verify at least matapos kami ang incident ni Carla Olbeltino na nagpapagod sa Laragay sa Bakasiyan. Yes, we share the same. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Actually, we share the same hopes no for La Castellana no nga hopefully nga magkalma na gid man ang Bulkang Kanlaon, and we're very happy no sa mga mapisan naton nga mga katapos ang MDRRMO sa padayon nila nga pag bulig no sa aton nga mga pumuluyo. Madamo gid nga salamat Sir John no hepe sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Banwasang La Castellana sa imong nga pag-upo diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you. Good afternoon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. So there you have it mga kabyanan, ang pinaka-latest nga update no sa Banwasang La Castellana kung sa diin may aras ang insidente sang mud flow sang nagligad no May 23 and subong no subong adlaw sang Miyerkules May 28 nagasugod naman sa pagka-implement ining suspension sang entry sa 6-kilometer extended danger zone sang Bulkang Kanlaon. So sa aton nga mga kauturan no as much as possible kinahanglan naton nga magsunod sa mga abiso sa mga otoridad lakip na dira no ang mga abiso nga ginapagwa sang Regional Task Force Kanlaon. This is for the continued safety no sa pagsiguro nga ang mga pumuluyo dira malapit sa Bulkang Kanlaon hilway no sa katalagman. Risk no ara sa gihapon especially nga ara sa alert level 3 o kung magmatic unrest ang Bulkang Kanlaon since last year mga kabyanan no. Hindi pwede magpakampante, stay vigilant no, but nevertheless kinahanglan sa gihapon natin nga magpadayon sa aton nga pangabuhi no. Pumuluyo, we share the same prayer nga hopefully no kabay pa no magkalma na ang Bulkang Kanlaon. Wala naman no sang abiso nagikan sa DOST PHIVOLCS nga papanaugon na ang alert status ng Bulkang Kanlaon. That being said no ang alert status ng Bulkang Kanlaon remains under alert level 3 o kon magmatic unrest. Kung madumduman sa mga ihibalo sa aton nga mga kauturan no mga tagpalamat especially diri sa isa sang Panay sa Negros mga kabyanan ang aktibo nga bulkan ini ang Bulkang Kanlaon and madamo sa mga areas sa Negros Occidental or rather madamo sa mga LGUs no nasakop sa Negros Occidental ang kumbaga malapit no sa Bulkang Kanlaon and that includes no ang Banwasang La Castellana. May mga displaced families pa sa gihapon kita mga kabyanan ang iban nag-stay no sa mga evacuation centers while others no pasilong no temporaryo sa mga puloy-an sang ilang mga himata kay ang ilang mga puloy-an ang nahamtang sa 6-kilometer danger zone sa Bulkang Kanlaon. Ang oras sa Radyo Pilipinas 2:51 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa mga nagahulat-hulat no sa update sa
aton nga palarong pambansa, nagapadayon nga palarong pambansa mga kaabyanan, ang Western Visayas, no, padayon sa paghakot sang mga medalya, bulawan man ina, bronze o kon silver, no. We take pride sa achievements ang aton nga mga Ilonggo athletes nga nagabayaw, nga nagabandera sa Western Visayas sa nagapadayon nga palarong pambansa 2025. Actually, no, isa ka student athlete na gikan sa Western Visayas ang nakabalhag no sa record breaking nga tackle no sa palarong pambansa 2025. So may bag-o nga record holder sa palarong pambansa amo ina si Trisha Ann Arellano sa 200 meter dash elementary girls na nakakuha sang bulawan nga medalya. Mo nang gold medal ka na, record holder ka pa. What a double achievements para sa aton nga Ilongga athlete. Trisha Ann Arellano para sa 200 meter dash elementary girls. Meanwhile, sa kapis naman, ang mga kapis nun athletes naton, duwang nakakuha sang bronze medal para sa taekwondo. Sila si Merishka Rain Ablao kag si Alexandria Victoria Ignacio. Congratulations for winning, no? Bronze medalist naton sa palarong pambansa 2025. Ang oras sa Radyo Pilipinas 2:53 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyo nga pag-upo diri sa Bantay Banwa, sa aton nga mga listeners no sa radyo sa 585 AM, and syempre sa aton man nga mga nagasubaybay no sa Facebook Live. Padayon sa pag-follow sa Facebook page sa Radyo Pilipinas Iloilo para mangin updated sa mga hitabo no diri sa Western Visayas. Gusto mo natin pasalamatan mga kaabyanan ng aton nga mga katuwang technical diri sa Studio Engineer Roy Louis Kaipang, sa transmitter Sir Jeffrey Betita. Mga kaabyanan nanging kaupod ninyo Hope Torrechante kaginiang Bantay Banwa. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang iyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan.